Ang sabi nga ng karamihan, ang ginawa mo sa iyong kapwang masama ay may dalang karma at mangyayari din ito sa iyo pagdating ng tamang panahon. At yan nga ang nangyari sa mag-amang Roel at Raymond. Maagang nakapag-asawa itong si Roel at dahil nga maagang nabuntis sa kanyang asawa, sabik na sabik pa rin siya sa buhay binata. Kaya hanggang ngayon, ginagawa pa rin niya ang kanyang mga dating bisyo. Raymond ang pangalan ng kanilang anak. Subalit kahit na may supling, palagi pa rin nagtatalo ang mag-asawa. Hindi sila magkaigin ng kanyang asawa. Panay away, panay sigawan, panay sakitan. Kaya naman nauwi rin sila sa hiwalayan. Ang pagkasama nila, natapos din. Dinala si Raymond ng kanyang ina at iniwan nila ang kanyang amang si Roel. Napakasipag at napakamasikap na ina nitong si Emelisa para kay Raymond, kaya't nagawa niya mapagtapos ito ng pag-aaral. Maging sa kolehiyo, nagawa nitong makuha ang kursong engineering. Pero si Roel walang ginawa kundi ang mag-inom, magbisyo, mambabae at nisuportahan ng kanyang mag-ina, hindi man lang niya magawa. Lumisan ang ina ni Raymond na si Emelisa. Dala ang ngiti at pag-asang magiging maayos ang pamumuhay ng kanyang anak sapagkat nakapagtapos ito ng pag-aaral. Itong si Raymond nagsolo sa buhay. At isang kamag-anak ang nagsabi kay Raymond na may karapatan siya sa bahay nila sa Manila na pag-aari ng kanyang amang sugarol at magiinom pa. Nais kong malaman mong may karapatan ka doon, Raymond. Malaki ang property ninyo doon at isa pa, nag-iisa kang anak ng iyong ama. Sa pagdaan ng panahon, tumatanda na rin ang iyong tatay. Sakitin na rin siya. Kaya't ngayon, lumuwas ka ng Maynila. Kunin mo ang para sa iyo, ang pag-aari mo, dahil sa iyo iyon. Saad ng kamag-anak ng tatay ni Raymond. Matapos ang ilang mga araw, lumuwas ng Maynila itong si Raymond at nakipag-usap sa kanyang ama. Ay aba, oo naman. Sayong-sayo ang lahat ng mga pag-aaring iyan. Ikaw lang ang nag-iisa kong anak. Bahala ka na anak dyan at ako'y matanda na rin. Hindi na ako magtatagal pa. Saad ni Roel. Aba, mabuti naman nakaramdam ka. Nang makabawi ka naman. Mula nung umalis kami ng inay dito, nising ko wala kang iniabot sa amin. Ipapagawa ko ang bahay na ito. Ang dami nang kailangang i-repair. Huwag ka nang mangialam. Saad ni Raymond. Oo anak, hindi ako mangingialam. Ang sabi ni Roel. Ipinaremodel nga ni Raymond ang kanilang bahay at dahil engineer naman siya, nagawa niya ng paraan na maging makabago ang kanyang tahanan. May naman na naman siyang amount ng pera mula sa kanyang ina na sapat na budget upang ipagawa ang kanyang bahay. Sa kanyang pag-a-apply sa Maynila ng trabaho, isang malaking kumpanya ang tumanggap sa kanya. Mayroong malaking sahod, malaking offer upang siya'y doon magtrabaho. Kaya naman itong si Raymond, ganap na ang kakayahan. Agad siyang yumabang, nag-iba ng pananaw sa buhay. Naging mataas ang tingin sa sarili at hindi na ama ang trato kay Roel. Psst, psst! Maglinis ka ng bahay ha? May parating ako mga bisita. Darating yung boss ko. Kailangan ipakita mong maganda ang tahanang ito. Dahil disenyo ko ito, ang sabi ni Raymond. Oo, oo anak, maglilinis ako, huwag ka mag-alala. Saad ni Roel na hirap ng kumilos dahil sa rayum at ubo. Isang bagay pa, kung pwede ba huwag kang pabagal-bagal dyan. Parating na yung catering, huwag kang lalabas mamaya at nakakahiya ang itsura mo. Maligo ka nga, ang baho-baho mo. Subalit anak, anong gagawin ko? Hindi ako pwedeng maligo. Masama ang aking pakiramdam. Sagot naman ni Roel. O ano ngayon, magdadahilan ka? Diyan ka magaling ano? Magdahilan. Isa pa, kabibisyo mo yan. Naglalabasan na ba lahat ng mga sakit mo? Buti nga sa'yo. Sa dami mong bisyo noon, hindi na ako nagugulat. Ayan ang napala mo. Pangungutya pa ni Raymond sa kanyang ama. Hindi na lamang nakasagot itong si Roel sapagkat alam niyang tama naman ang sinabi ng kanyang anak. Kaya't nagmap na lamang siya ng sahig habang siya'y iika-ika dahil siya'y hinahapo at dahil masakit ang kanyang tuhod. Wala man lang siyang naramdamang kahit na kaunting awa.
mula sa kanyang anak na si Raymond. Hinayaan lamang siya magmap ng sahig at buong floor na kanilang bahay kahit na siya'y iika-ika. Naging bato na nga ng tuluyan ang puso ng kanyang anak dahil sa naranasan niyang hindi matiwasay na buhay at dahil sa ginawa ng kanyang ama noon. Hanggang sa dumating nga ang bigating engineer sa Metro Manila kasama ang mga kilalang mayayamang arkitekto. Nag-inuman at maraming pagkain ang dineliver. Nagugutom na nga si Ruel kaya naman kumuha ito ng pagkain. Ay nako naman, mamaya na yan Manong, mamaya na yan. Hayaan mo na engineer, baka gutom na siya. Saad ng isang bisita kay Raymond. Subalit nako, may pagkain siya sa kusina, boy ko lang yan. Matagal na siya sa pamilya namin. Doon ka na Manong sa kusina. Manong, may pagkain doon. Doon ka kumain, wag dito. Ang sabi ni Raymond sa kanyang ama. Napapaluha na iika-ikang nagtungo ng kusina itong si Ruel at wala namang pagkain doong nakita. Uminom na lamang siya ng tubig at napaupo. Naaalala mo ba ang sabi ko sa'yo? Huwag kang lalabas, huwag kang magpapakita sa labas. Nagaano ka ba dyan? Doon ka sa kwarto mo. Ang itsura mo nakakahiya. Tingnan mo yung itsura mo, tingnan mo yung damit mo. Ano ka ba? May bisita ako. Doon ka sa loob. Wika ni Raymond sa kanyang ama. Subalit anak, gutom na ako. May ulcer na ako. Kaya ang sakit na ng tiyan ko anak. Maawa ka naman. Daing ni Ruel. Pwes magdusa ka. Buti nga sa'yo yan. Paano? Di ka magkaka-ulcer? Alkoholik ka. Di ba laklak ka ng laklak? Wag na wag mo kong ipapahiya sa mga bisita ko. Dadalhin kita sa home for the aged pagtanda mo. Tanda mo yan. Hindi ko pa kakalimutan ang mga kasalanan mo sa akin. Lumuluhang tumayo itong si Ruel pabalik ng kanyang kwarto. Nakita naman sila ng isang waiter. Ang kanilang sagutan napakalakas kahit halatang halata ito. Dinig na dinig sa labas. Naawa ang waiter at noon nga'y palihim na dinalhan ng pagkain ang ama ni Raymond sa kwarto niya. Sir, tatay pala kayo ni engineer? Kawawa naman ho kayo. Bakit ho ganun ang mga sagutan ninyo? Parang hindi po fair. Sabi niya, huy, boy niya kayo. Pero, heto po ang pagkain. Huwag na lang ho kayong maingay, ha? Mamaya ho'y dadalhan ko uli kayo ng pagkain sapagkat maghapon naman kami dito sa inyo. Saad ng waiter. Agad kumain itong si Ruel. Sa tindi ng kanyang gutom, halos said na said ang platong iniabot ng waiter sa kanya. Dinig niya ang tawanan, mga paggayabang ng kanyang anak sa labas. Nangingilabot siya sa bawat salitang nilalabas sa bibig nito. Sapagkat alam niya ang iba rito ay hindi naman totoo, na para bang siya ang nahihiya sa mga kausap nito. Alam ko, kasalanan ko naman ito lahat, di ba? Aminado ko. Diyos ko, hanggang kailan po ba ito mangyayari sa akin? Ang ganitong klase ng pangyayari. Kailangan ko na po magpagamot. Marami na po ako nararamdamang sakit, Diyos ko. Tulungan niyo ho ako. Ang sabi ni Ruel. Nakatulog na si Ruel at hating gabi na nang siya'y magising at nakita niya may pagkain sa tabi ng kama niya. Bago umalis ang waiter, naalala siya at muling pinagtabi ng pagkain. Mabuti pa ang ibang mga tao. Mabuti pa yung mga taong hindi ako kilala. May awa sa akin. Ang sarili kong anak, hayop ang trato sa akin. Hayop. Hagulgol ni Ruel. Dumaan ang mga panahon at mga taon, papayat na mapayat itong si Ruel dahil wala namang iniiwang kahit na ano o mga pagkain itong si Raymond pag-aalis siya sa umaga. At sa gabi, pagdating niya, may dalang lutong ulam at ang matira sa lamesa, yun ang kakainin niya. Hanggang sa hindi na niya kaya bumangon pa. Nagagalit na si Raymond pag hindi siya makapaglinis ng bahay. Makakatikim na naman siya ng malulutong na mura. Hoy, tanghali na. Nakahiga ka pa rin? Ang batugan mo talaga. Subalit anak, masama ang aking pakiramdam. Hindi ko kayang bumangon pa. Sagot naman ni Ruel. Aba, edi magdusa ka. Kulang pa yan sa'yo sa lahat-lahat ng pagkukulang at kasalanan mo sa amin ni inay. Mararanasan mo ngayon ang hirap. Sambit pa ni Raymond at umalis na ito.
Umiyak na lamang ng umiyak si Roel. Halo-halo na ang kanyang nararamdaman, ang kanyang emosyon, ang kanyang iniisip. Hirap ng kalooban at sakit na nararamdaman niya sa hinang rayuma, hapo at ubo. At mga sakit na hindi niya malaman kung saan ba nagbumula, galing sa kanyang loob ng katawan. Sa isang maliit, malamig at napakadilim na kwarto, nakatulog si Roel. Habang yakap-yakap ang sarili niya, nakahawak sa kanyang dibdib at hindi na nga siya nagising pa. Dumating si Raymond pasado 10:00 na ng gabi at nahalata niyang hindi na naman nagmap ng sahig si Roel, kaya agad itong pumasok sa kwarto para murahin at pagsabihan ng kanyang ama. Muli at sumbatan ito. Pagbukas niya ng pintuan, matigas na ang kanyang ama at natulala siya. Wala siyang magawa. May luha pumatak sa kanyang mga mata at hindi niya maipaliwanag kung bakit nga ba siya lumuluha at para saan. Bakit? Agad siyang tumawag ng ambulansya at inasikaso ang kabaong ng kanyang ama. Matapos ang pangyayaring iyon, ngayon nga, solo na sa buhay itong si Raymond at naisip na mag-asawa na lamang para may kasama siya sa kanyang buhay. Dahil si Raymond ay isang sikat na engineer, madali siyang makakakuha ng magandang partner sapagkat maraming babae nagkakagusto sa kanya at isang magandang babae nga ang nagpatibok ng kanyang puso. Isa itong guro. Napakabait at napakaresponsabling asawa. Nakasal sila sa huwes dahil may edad na rin kaya't ayaw nila ng magarabong handaan. Siya ay si Rose. Rose, mag-anak tayo kahit isa lamang ha? Mag-resign ka na rin at kaya naman kitang buhayin. Gusto ko ng anak, Rose. Nais kong magkaroon ng anak. Saad ni Raymond sa asawa. Matapos ang ilang mga buwan, natupadin ang kahilingan ni Raymond. Isang malusog na batang lalaki ang naging anak nila ni Rose. Masayang masaya si Raymond at halos buong buhay niya sa mag-ina lamang niya umiikot. Pero sabi nga ng ilan, life begins at 40 at madaling nga nagbago ang habit ni Raymond. At dahil sa promotion, napabarkada si Raymond sa mataas na tao. At ang babae, bisyo, agad siyang nalulong dito. Naging mainitin pa ang kanyang ulo at ayaw nang tinatanong siya. Ayaw nang mapapagsabihan man lamang. At agad na nanakit ng asawa. Kitang-kita lahat ng anak niya ang kanyang ginagawa. Nakikita ng anak nilang si Ryan ang lahat-lahat ng mga nagaganap. Tuwing may pag-aaway, sakitan at sigawan, kitang-kita ni Ryan ang lahat ng nangyayari. Makalipas ang ilang pang mga taon, high school na itong si Ryan at nagtanim siya ng malalim na galit sa kanyang ama. Ang luha ng kanyang ina ay masakit para kay Ryan at isang galit ang tuluyan na ngang sumibol sa isipan nito. Ina, umalis na po tayo. Ayaw ko na sa ama. Saad ni Ryan. Subalit anak, huwag. Ayaw ko. Magiging broken family tayo at hindi magandang tingnan yun. Saad naman ni Rose. Subalit ina, hindi na po siya nating amang kilala ko. Hindi na po siya yun. Nagbago na po siya at ayaw ko nang sinasaktan po niya kayo. Kaya ko pa naman ito anak. Basta mag-aral ka lang ng mabuti. Wika pa ni Rose. Napakadalang. Kung umuwi itong si Raymond sa kanilang tahanan, ang kanyang katwiran, nagbibigay naman siya ng pera at ng sapat na budget para kay Rose at sa kanyang anak at sapat na yon. Malapit na, ilang buwan na lamang at graduation na ni Ryan doon sa kolehiyo niya. Hindi na nakayanan pa ni Rose ang lahat-lahat. Sinosolo niyang gawin lahat ng kailangang gawin bilang isang magulang. Nakita pa niya ang kanyang asawa. Si Raymond, may batang babaeng kasamang pumasok sa isang motel at halos anak na niya ito. Hindi matanggap ni Rose ang mga nakita, narinig at nalaman niya, kaya't bagamat mahal na mahal niya ang kanyang anak na si Ryan at ang kanyang asawa, hindi niya kinaya pa ang lungkot at pag-iisip. Noon din pagka-uwi niya ng bahay, uminom siya ng lason at patay na siya nang maabutan ng kanyang anak. Sa isang maikling papel nakasulat ang huling mensahe ng kanyang inang si Rose para kay Ryan. At doon nakalagay ang lahat ng dahilan kung bakit niya mas piniling mawala na lamang sa mundo.
Noon din, galit na galit itong si Ryan sa kanyang ama at nangakong hindi niya ito mapapatawad. Hindi makauwi ng bahay si Raymond sa hiya sa kanyang anak at sa pamilya ni Rose, kaya nanatili itong umuupa na lamang ng mga hotel sa Manila. Kumalat naman ang balita sa trabaho niya at nabuklat pa ang lahat-lahat, pati ang issue sa kanyang ama na namatay sa hirap. At nagpaabot pa ng mga salita itong si Ryan na kinasusuklaman niya ang kanyang engineer na ama. Masamang tao po yung si Engineer Raymond Natividad. Nawala at nagpakamatay ang aking ina nang dahil sa kanya at dahil doon, hindi ko po siya mapapatawad. Hindi ko mapapatawad ang taong iyan. Saad ni Ryan sa kanyang ninong na kasama ni Raymond sa trabaho. Hanggang sa bumagsak ang career ni Raymond at dahil maedad na rin ito, wala nang magtiwala pa sa kanyang kumpanya at hanggang sa maubos na ang kanyang ipon. Maging mga kliyente niya, nag-urungan. Maging mga project na dapat ipara sa kanya, nakansela. Iniwan ni Ryan ang kanilang tahanan dahil naaalala daw niya ang paghihirap ng kanyang ina doon. At dahil nakatapos naman ito ng kursong computer science, nag-abroad na lamang siya para makalimot at suportado siya ng kapatid ng kanyang mama, ng kanyang lolo at ng kanyang lola, kaya okay lamang ito. Itong si Raymond nalaman na nag-abroad na ang kanyang anak kaya tapitan siya bumalik sa kanilang tahanan. Sinira niya ang lock ng pinto upang siya'y makapasok sa loob at tulad ng kanyang ama, marami nang sumasakit sa kanya. At ngayon, solo na rin siya sa buhay muli at wala nang kaipon-ipon pa. Sakit. Bakit ganito? Ang sakit ng aking katawan, ang aking tuhod, ang aking dibdib. Ganito rin siguro ang aking itay noon. Habang solo siyang namumuhay, nagpapakawalang hiya ako sa kanya bilang anak niya. Ganito pala yun. Daing ni Raymond sa kanyang sarili. Magsisi man itong si Raymond ay huli na at ngayon nga mararanasan niya ng mag-isa ang lahat-lahat ng dinanas ng kanyang ama sa kanya. Wala na naman siyang katakbuhan pang ibang kamag-anak dahil naging makasarili siya. Lumayo na ang mga kamag-anak niya sa kanya at ngayon mararanasan niya ang lahat ng mga hirap na iyon. Nakadalawang taon din sa Canada itong si Ryan at nabalitaan niyang bumalik na ang kanyang ama sa kanilang bahay noon. Gusto niyang magkaharap silang dalawa. Umuwi ng Pilipinas itong si Ryan mula Canada. Kinausap ang kanyang ama. Oh, kamusta engineer? Mukhang namamayat ka. Mukhang ang karma mo ay nandyan na. Minumulto ka ba ni mama? Ni lolo? Masarap bang mag-isa? Lasapin mo. Kasi ako, masaya ako. May lolo, may lola, tito at tita pa ako. Mga nagmamahal sa akin at minamahal ko rin. Hindi kagaya mo. Makasarili ka, masama ang ugali mo. Kinamumuhian kita. Wika ni Ryan. Anak Ryan, tama na. Hirap na ako. Ipagamot mo naman ako, anak. Ipagamot mo ako. Hindi ko to kaya. Daing ni Raymond. Anak? Anak ka mo? Asan? Ako ba? Oo, pinag-aral mo ko, pinakain. Pero inalisan mo ko ng ina. Inalisan mo ko ng mama sa buhay ko. Anong klase kang tao? Anong klase kang tao? Sumbat ni Ryan. Anak, maawa ka, hindi na ako makabangon. Maawa ka naman sa ama mo. Anak, sigaw ni Raymond. Nilisa ni Ryan ang bahay at hindi na lumingon pa. Ilang araw pang dumaan. Papaalis na muli siya ng bansa. May dumating sa bahay ni Raymond, mga tauhan ng Home for the Aged, isang pribadong tahanan o ampunan ng mga matatanda na wala ng pamilya. At sinusundo na nila si Raymond. Bayad na raw lahat ng kailangang bayaran at doon na siya hanggang sa malagutan siya ng hininga. Hindi ako papayag at hindi ako gagaya sa iyo, Papa. Ayaw kong maging kagaya mo. Hindi kita aalagaan pero hindi kita papabayaan. Paalam aking ama, gusto kong makalimot. Babalikan din kita sa tamang panahon. Bulong ni Ryan. Noon ngayon natili itong si Raymond sa Home for the Aged kung saan siya inaalagaan at inaasikaso ng mga tauhan doon. Bigay lahat ng mga pangangailangan niya. Bigay lahat ng pagmamahal. Subalit pakiramdam niya, may kulang pa rin. At sa edad na 80, hindi na nga siya makilala pa. Subalit may sinasabit pa rin siyang mga pangalan. Pangalan ni Rose,
Pangalan ng kanyang ama, pangalan ng kanyang anak. Ryan, Ryan, anak, patawarin mo ako. Mahal na mahal kita sa paraang kaya ko. Bulong ni Raymond at nun nga nalagutan siya ng hininga.